Member KBP, oras. Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 29. Uy, birthday pala ni Senator Dante Marcoleta ngayon, paring Ray. Happy birthday sa ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas naghahanda para sa kauna-unahang rocket test launch sa susunod na taon. Pinay tennis sensation Alex Ayala panalo sa China sa Mubadala DC Open sa Amerika. Mahigit 600 milyong pisong confidential funds ni VP Sara sa ilalim sa masusing pagsusuri sa pagpapatuloy ngayon ng impeachment trial. Mga empleyado at opisyal ng DILG binalaan laban sa solicitation. Steel plant sa Pampanga nasangkot sa paggawa ng substandard na building materials ni Raid. 4 arestado. At guro sa Davao de Oro binugbog ng 2 estudyante matapos sitahin sa pagsusuot ng hikaw. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. Uy, lumakas na naman yung ulan . Magandang balita po para sa larangan ng agham at teknolohiya sa bansa. Nakatakda ng magsagawa ng rocket launch ang Pilipinas sa Cagayan sa pakikipagtulungan ng isang South Korean company, aerospace company. Isa pong malaking hakbang para sa Philippine Space Program. Ang rocket test launch ay gagawin sa Cagayan at bahagi ng layunin ng pamahalaan na makapasok ang Pilipinas sa industriya ng space technology at aerospace. Ito ang unang pagkakataon na maglulunsad ng rocket mula mismo sa Philippine soil. Ito po ay isang liquid fueled sounding rocket na kayang magdala ng locally developed payload na karaniwang ginagamit para sa scientific research at pagsubok sa mga teknolohiyang may kaugnayan sa kalawakan. Ayon sa Philippine Space Agency, napili ang Cagayan bilang launch site dahil sa magandang lokasyon nito na malapit sa equator at nakaharap sa Pacific Ocean na itinuturing na angkop at ligtas para sa rocket launches. Samantala, sa isa na namang ACS Good News. matagumpay na nasungkit ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang kanyang debut win o unang panalo sa prestigyosong Mubadala DC Open sa Amerika. Natalo ni Ayala ang pambato ng China na si Zheng Qinwen sa score na 4-6, 6-4 at 6-1 sa third set. Ang tagumpay ni Alex kay 2024 Olympic gold medalist Zheng Qinwen ay nagpapatunay sa patuloy na pag-aangat ng level ng paglalaro ni Ayala sa pandaigdigang entablado. Dahil dito aabante si Ayala sa round of 16 sa Mubadala DC Open. Maraming napuyat dito, pare Ray, ano?
Mga na to natapos, mga mag-aalas 4 na ng madaling araw dito sa Pilipinas. Congratulations sa pinsan! All set na ang House prosecution para sa pagtalakay sa mali-maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda na ang mga dokumento, testigo at iba pang ebidensya na ihaharap nila sa impeachment court para sa pagpapatuloy ng paglilitis na sesentro naman sa Article 1. Inaasahang unang sasalang ng prosekusyon ng kanilang mga testigo na pawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines para magbigay ng testimonya sa pagproseso, dokumentasyon at withdrawal ng confidential funds na saklaw ng impeachment complaint. Ipinasabina rin ng impeachment court ang chief ng House Legislative Archives, Museum and Management Service na si Marivic Pareha para naman magpresenta ng official house records na may kaugnayan sa naturang reklamo. Iit ni Chua, deserve ng taong bayan ng transparency at pananagutan, kaya dapat lang na pairalin ng katotohanan at hindi politika sa buong proseso ng paglilitis. CS Balita. Alas 6:11 ang ating oras. May pabakekongan mga kabalen. Gising na ba kayo? Nakakapuyat talaga yung laban ni Alex, kumbachero. Puyat ka ba? Alas 4 na natapos Paulit-ulit. Pero congratulations sa ating pambato, Alex Ayala. Yan. Samantala nagbabala ang DILG laban sa kanilang mga opisyal at empleyado na nanghihingi o tumatanggap ng pera, regalo o anumang pabor mula sa publiko at mga tanggapan ng gobyerno. Kasunod nito ng mga natanggap na report ng ahensya hinggil sa ilang DILG personnel na umano'y nang susulisit Aba. sa mga pribadong individual, government agencies at LGUs. Ayon sa DILG, nakasaad sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na mahigpit na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang pagtanggap ng mga regalo, tip, pabuya, loans o anumang monetary value. Ang sino mang lalabag dito ay maharap sa administrative sanctions tulad ng pagsibak sa government service, pagkakulong ng hanggang 5 taon at multang aabot sa 5,000 piso. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang mga lalabag dito ay naharap sa parusang hanggang 10 taong pagkakabilanggo at habang buhay na diskwalifikasyon o humawak o tumakbo sa pampublikong posisyon. Alas 6:12, 6:12 na umaga, Engineer Tony Nanggel. Umuulan ba dyan sa Cabanatuan? Isang lalaking guro ang bugbog sarado sa 2 estudyante sa isang public high school sa Maco, Davao de Oro matapos sitahin sa pagsusuot nila ng hikaw na labag sa school policy. Ito, napanood mo ba ito, kumbachero? Oo, napanood ko yan. Ang tindi nitong mga bata na to, no? Sinita ng teacher dahil may hikaw habang nandun sa sa gym, di ba? Parang gym sa gym nga maraming estudyante. Sinuntok nung may hikaw. Bawal naman talaga sa mga eskwelahan yan. Talagang ganon, may mga policy. Kung ayaw nyo sumunod sa policy, mag-Indian pahana na lang kayo. Gusto nyo may hikaw, lagyan mo hikaw yung ilong mo, mata mo, lahat ng klase ng hikaw ilagay mo. Talaga? Oo, kung gusto mo yon. Nag-viral po ang video footage ng panununtok ng 2 estudyante sa guro sa covered court ng Elizalde National High School sa reklamo ng 2 sugatang guro sa Davao de Oro Police. Nasa gymnasium sila ng paaralan nang sitahin ang isang grade 10 student na may suot na hikaw. Dahil dito tinangkang suntukin na estudyante ang biktima, ngunit naawat ng mga kamag-aral, ngunit nang tumalikod na ang guro ay sinuntok ito ng kapatid ng sinitang estudyante at nagtulong na ang 2 pasaway na high school student. Dahil parehong minor de edad ang mga suspect, dinala sila sa Municipal Welfare and Development Office habang nagpapatuloy ang investigasyon.
Pinag-uusapan pa lang naman natin kung batsero kamakailan yung pambubuli ng mga estudyante sa Sa mga teacher. guro. Oo. No? Diba? Madalas sa Amerika dahil Oo, doon sabi sa atin. natin Oo. kalalaki ng estudyante kaliliit ng mga gurong Pilipino Oo, pero dito bihira. yan. Oo. Ay pambihira. Kasasabi Iba na lang talaga. natin, no. Oo. Iba na talaga panahon. Nako, nanako po. Alas 6:14 ang ating oras. May buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Ni-raid ng NBI at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Chuangxing Steel Inc. dahil sa paggawa ng substandard na bakal at paghawak ng mga radioactive materials. Ayon sa NBI, natuklasang may markings ng kumpanya mga bakal na ginamit sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga at iniimbestigahan. Teka, parang matagal na itong pangyayaring ito Itong pag-raid sa Chuangxing Steel Inc. Ito yun daw hong ginamit na mga bakal sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ay mula daw dito sa Chuangxing Steel Inc. Sa operasyon, 4 na kataong inaresto habang halos 4 na raang manggagawa kabilang ang 347 Pilipino at 37 Chinese ang nadakip mula sa hazardous condition. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng mga radioactive bearings at substandard na steel products kasabay ng pagkakatuklas ng iba't ibang labor and safety standards. Ipinatigil na ang operasyon ng kumpanya habang naharap ang mga naaresto sa patong-patong ng mga kaso gaya ng Nuclear Safety, Hazardous Waste, Clean Air Act at Consumer Act of the Philippines. We are, definitely. Kasi nga, yung test buy na ginawa namin, buong Pilipinas, so ibig sabihin na saturate yung market. That's why there was a question kanina, we're coordinating with DPWH. And we will also, if we were able to establish the strong possibility na may mga bakal na ginamit dyan sa paggawa ng mga proyekto na yan, then that would qualify substandard. Yun na yung sinasabi ni Yusek kanina, responsibility ng contractor yan The responsibility should be taken also by the contractors na to ensure that they will only use what is standard. Kasi there are reports, may mga kaibigan. Ayun. Teka, sino yung pulis ba ang at saka NBI ang mag-determine kung pasok sa quality yung quality standard yung what? Magre-report lang sa kanila ang mga taga DTI siguro. Oo. Pero ito, saan ito, Mother? Bago yata ito, Bago ito. Parang ang alam ko dati na raid na yun Oo, yung sa Mindanao, Mindanao yun yung una. Baka iba ito dahil Pampanga. Oo, alam mo ba sa Pampanga ba Mother? Pampanga. Oo. Pampanga no. July 18. Bago lang. Tsaka Chuangxing Steel Inc. Ayun, yun ang problema. May mga hazardous waste daw. Doon, madadali. DNR talagang at may mga in-charge radioactive materials. Yun, DNR siguro ang Correct. dapat di magbigay ng impormasyon dyan. Sa Magalang, Pampanga Sa pala yun. Magalang pala. Naku, magandang umaga po. Maya payabak po. Kay Kongane. Mga kabalin. Ingat kayo. Alas 6:18 na ng umaga. Susunod! Dito po! Ito daw pong Energy Regulatory Commission. May sagot! Ha? May sagot Saan? dun sa sinabi ng Pangulo Na ano? na dapat daw pong tigilan na yung pagbabayad ng system loss charges na yan. Ganon Galit kayo ha. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 619. Number 1. Na naman! Ang
lipas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:22 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. May sunog kahit umulan. May sunog sa Pandacan, Maynila. Kahit na paulan-ulan ngayong umaga, RH9, Tina Nolasco. Kami Tina. Ka-Jerry, Katonyeng, pahirapan ang pag-apula sa sunog na sumiklab dito sa Residencias de Manila Building 1 sa Pandacan, Maynila. Ayon sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteer na nakapanayam ng DZRH, bunsod ito ng magkakahiwalay na sunog na sumiklab at halos sabay na sumiklab ngayong madaling araw sa Tondo at Pasay dahilan para mahati ang kanilang puwersa. Aba, dalawa pa. Ang masamang lagay ng panahon sa Jerry Katonyeng ngayong umaga kung saan mahina pero walang tigil na buhos ng ulan ang nararanasan dito sa Kamaynilaan na isa sa mga dahilan para pahirapang makaresponde ang mga bumbero. Ayon kay BFP Chief Inspector Demetrio Sablayan, sa inisyal nilang investigasyon, wala namang tao sa loob ng unit ng sumiklab ang apoy dito sa ika-4 na palapag at kumanat na nga sa ika-7 Aba. palapag ng Ano yan? building. Condominium yan, Tina? Condominium? Oo. Etong residence de Manila building ay condominium type ang mga gusali hanggang Oo. second floor ito sa ating pagdaya. At ngayon, patuloy pa rin nga sa Jerry Sa taas. bagyang medyo maingay dito, patuloy pa rin ang pag-apula. Sa pinakataas, sa fourth floor. Fourth floor ito, Tina, itong naglalagablab na ito. Oo, nakumalat na sa ibang unit. Oo. Dahil nga sa tagal ng pagresponde ng BFP at Fire Volunteer dahil nga sa nahirapan sila dahil na halos sabay yung sunog na sumiklab din sa Gagalaming Tondo kanina lamang din yung madaling araw. Pasado alas 4 ng umaga maging sa Pasay City. Aba, tatlo. Meron pa sa Pasay? sunod-sunod. Ano? Oo. Abay, Sus Maria Josep. Sa uli nating pagdatay ulat na natanggap, first alarm sa Pasay at under control naman doon sa Gagalangin Tondo na atin din pinuntahan kanina. Sa ngayon, nasa labas na yung mga residente dito ng unit. Ayon sa kanila, halos isang oras bago nakaresponde itong mga bumbero at mga Aba. fire volunteer. Matagal din, ano? Oo, dahil nga rito sa magkakasunod na sunog at dito nga rin sa sama ng panahon. Ano yun? Hindi rin nagising sa alarm ang mga bombero isang oras? Meron daw sunog sa Gagalangin. Pero sa bagay, hindi naman lahat ay nandun sa Gagalangin. Hindi naman lahat. Tapos syempre yung iba. Teka muna, sana exact location yan? Itong pinakahuling sunog na ito, Tina? Dito sa Residencias de Manila, Building 1, sa Pandacan, Maynila. Anong kalye ito? Anong kalye itong pinaparadahan ngayon ng napakaraming fire trucks? Oo, titingnan natin Kajen, Sige nga, saktong kalye. para maiwasan na ng ibang mga motorista, iwasan na yung lugar na yan para hindi na makaabala pa, para maibigay lahat ang pagkakataon sa mga fire trucks natin dyan sa lugar na yan. Oo. Kaugnay nga yan, Jerry, naabisuhan ng Manila Public Information Office ang mga residente at motorista na iwasan muna itong bahagi ng lugar dahil nga dito Yun nga. nga daan yung mga fire truck na dumadating at iba pang emergency vehicle dahil patuloy pa rin nga itong pag-apula dito sa sunog na sumiklab dito sa Pandacan, Maynila at as of 26 a.m.
nakataas pa rin ang third alarm dito sa sunog na sumiklab sa Pandakan. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Ito si RH9 Pinalulasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga naman kung kailan na umuulan. Iniisip natin pag umuulan na ganyan hindi, mamamatay yan dahil umuulan may natural na bumbero. fire, may natural ng bumbero. Kaya Hindi lang, pala. Parang lalo lumalakas yung ganun, apoy. parang ganun nga ang nangyayari, no? Saka yung ulan ay hindi ganun gasinong malakas. Hindi ganun kalakas. Yan. Sunod-sunod na sunog, pinakahuli itong ongoing fire dyan sa Pandakan, Maynila. Antabayan po mga follow-up report ng ating mga RH reporters. Alas 6:26 ng umaga, suportado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pag-alis sa systems loss charges para mapababa ang singil sa kuryente. Kasunod ito na ikalimang sona ng Pangulong Marcos kung saan hinimok niya ang Kongreso na amyendahan ang EPIRA o Electric Power Industry Reform Act. Ito upang tuluyan ng maalis ang system loss charges ng mga distribution utilities na ipinapasa sa mga consumer. Ayon sa ERC, welcome sa kanila ang naturang proposal na anilay lubhang makatutulong sa publiko. Tutol naman si Senator Risa Ontiveros sa panukalang paggamit ng nuclear energy bilang bagong pagkukunan ng kuryente sa bansa. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang sona na dapat pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy. Ayon kay Ontiveros, wala sa Pilipinas ang mga kinakailangang hilaw na materials o raw materials. Baka naman mahinog na yun. O baka naman luto na ang gusto niyo. Para sa nuclear energy at kakailanganing mag-import ng mga ito. Nagpahayag din ng pangamba si Ontiveros sa ligtas na pagtatapunan ng nuclear waste at ginit na mas dapat paunlarin ang mga renewable energy tulad ng hydro, solar at wind. I'm sorry, di ako sang-ayon sa pag-celebra ni Presidente tungkol dyan. Dahil hanggang ngayon, wala naman po tayong indigenous na raw materials para sa pag-generate ng nuclear energy. Iaangkat pa po natin lahat yan ng mga radioactive materials. At hanggang ngayon, wala pa po tayong siguradong pamamaraan na i-dispose of ng ligtas ang mga radioactive wastes. At sa kabilang dako, ihama na napakarami pa po natin mga potensyal at underdeveloped pa na renewable energies na ligtas dito sa ating archipelago, libre po sa atin, ligtas kumpara sa nuclear energy. Kapag kung kayo yung nanonood kay Senator, kayo nakatutok na gano'n, maaaliw ka rin hindi ka magagalit sa kung ano man ang sinasabi niya. Matutuwa ka pa sa kanya. Kahit na para man sinasabi mo, kahit walang katuturan pa yung sabihin niya. Nakangiti ka pa rin. Dahil maganda yung pagkakasabi niya. Ang ganda ng pagkakabigkas ni Senator Risa. Senator Risa, magandang morning! Kumusta ba yung presidential campaign natin? Ano pala may mga talagang desidido. Risa Ontiveros for President movement na pala no? Oo. Yan na ang ikapapanalo ni Sara. Sige, magbabag kayo. Sabi nga ng Pulse Asia. Kung gusto nyo talunin si VP Sara, ay kailangan one-on-one, may chance. Ayan, one-on-one. Hindi kayo sigurado ba nanalo, pero may laban-laban. May laban ng konti. Kaysa sa marami. Pag marami, runaway winner si VP Sara. Si VP Sara. Laktiampwa, 6:30 na ng umaga. Pinuri ng Malacanang ang Bureau of Customs dahil sa mahalagang kontribusyon nito sa tagumpay ng Administrasyong Marcos. Sa isang post na interview, kinilala ni Palace Press Officer Claire Castro ang BOC sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno bilang isa sa key performing agencies ng pamahalaan. Ayon kay Castro, sa dami ng mga positibong nagawa ng kawanihan ay kulang ang oras na inilaan sa SONA para maisa-isa ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga naging tagumpay ng Bureau of Customs.
Yun mo lang, sa customs, walang kulang ha. Ay, yun ang sabi. Kaya siguro hindi na binanggit. Siguro wala tayong oras. Huwag na natin banggitin yan. Kasi pag naumpisan ko ika ito, Ay, wala. Kulang ang maghapon. Talaga. Isipin mo, doon pa lang sa surplus eh. Kaya nagdesisyon na ang Pangulo, huwag na nga natin Hayaan natin si Claire na tumira niyan. Partikular na ibinida ng opisyal ang magandang performance ng Bureau of Customs sa koleksyon ng kita, trade facilitation, digital transformation, at anti-smuggling efforts. Ayan. Nagpasalamat naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa natanggap na pagkilala mula sa Malacanang at tiniyak na hindi titigil ang kawanihan sa pagpatupad ng tapat, makabago at mahusay na serbisyo sa publiko. Alas 6:31 ang ating oras. Hiniling ng birthday boy na Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga kasamahan sa Senado na maghanap ng paraan upang makalahok sila ni Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, nagsumiti siya ng manifestation sa Senado na naglalahat ng mga legal na dahilan kung bakit dapat pa rin siyang makaboto sa paglilitis bilang isa sa 24 na senador. Sinabi ni Marcoleta na hindi mawawala ang kanyang tungkulin bilang senador kahit na nakaharap siya sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Nauna nang ipinahayag ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na bukas siyang sang-ayunan ang hiling ni Marcoleta basta't wala itong preventive suspension. Samantala, inatasan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat suspindihin alinsunod sa Anti-Plunder Act habang ibinasura naman ng korte ang kahilingan ni Estrada na makalahok sa impeachment trial. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Sa mga taga-Pilipinas, ano man barangay kayo nandito sa Pilipinas, mag-monitor kayong mabuti. Baka bigla lang kayong gulatin. lakasan ninyo inyong mga radyo, telebisyon, ano man gamit ninyo sa pakikinig, panonood sa DZRH. Sherwin, pumunta ka daw sa Luzon Avenue. Inaabangan ka ni Tita Helen doon, sa ni Tito Albert Nagales. Ang dami. Kung kailan pa Sa naman Luzon Avenue. kapag ganitong panahon, ang daming lalong nag-aabang. Wala daw ba talaga? Wala daw eh. Wala. Ito. Wala daw. Wala. Ito, meron na. Sa Barangay Addition Hills, Ayun. Mandaluyong. Ayan ha. Sa mga taga Barangay Addition Hills, Mandaluyong, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon dahil andyan, pagala-gala na ang ating Malacash agent. Sino ang kasama ni Sherwin ngayon? Ang ACS. Ayan. Charm. Falcon Eternity. Ayan. Mamimigay ng pera. Ayun. Habang umuulan. At para lalo kayong swertehin, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! word of the day ay inherent. Inherent. Ano ba yung inherent? Likas. Hindi ba papaya yan? Papaya yun eh. Parang, Papaya yan. Iba yata sabon yun eh. Pampaputi yun eh. Yun ang ginagamit ni Paring Ray. Kaya pala naman nagsara niya. Ito daw ay mamanahin, inherit. Inherent. Inheritance. Oo nga, ano? Nagulo na. Oo naman. Nagulo na. Inherit. Saan ba nakuha ni... saan ba na? Ba't nyo naman naisip yung... Nakuha ni Sherwin yun? Yung inherent na yan. Yan daw galing dun sa pahayag ng isang taga-Meralco. Na ano daw? Na ano? Some system losses are inherent. Ayun. Sumakit ang ulo ni Kaki Kopi. Bakit daw nabanggit yun?
Yung isa kanina. Mag-aaway pa kayo. Malay naman namin, may iba palang gano'n. Malay mo namin. Oh, kayo kasi, yan ang ginawa niyong word of the day. Baguhin nyo. Gusto nyo bumawi. Sa susunod, yan naman ang gawin niyong Ayan, word of the day. gano'n. Papaya. Ayan. Some system losses are inherent. Ayan. Sabi daw ho ng isang taga-Meralco, ano ibig sabihin nun? Ang iba daw pong mga binabayaran nating system loss ay hindi maiiwasan Ayun. o taal o likas. Likas na nandoon. Sige nga, mamaya nga, sino bang pwedeng magpaliwanag sa atin? Sino yan? bang taga-Meralco? Yung may-ari na mismo. Yung maari, baka May-ari, pwedeng si lumako. Manong Jo. Manong Jo. Manong Jo, sa Dalyaga. Magandang morning. Pero si Secretary Garin ba makakausap na natin, Yuel? Sa Sabado raw, ready na sa... Para ang daming nag-aabang kasi ngayon dahil narinig nila, binanggit ng Pangulo, ang tanong sa susunod ba naming bill, wala na yan. Tama. Galit pa. Talaga. Kailangan kumbatsero ang gobyerno, pag may binitawan ng presidente, bago pa bitawan ng presidente, hindi ba dapat ganun Oo. Hindi ba ganun yung style Kung ng... pwede nga sana habang nagsosona ang Pangulo, may bill na. si Secretary Garin at ang iba pang may kinalaman sa energy, tumayo na at umalis na rin. Alis na. Tinrabaho na. Pinuputol na yung linya ng... yung kuryente. Hindi ba ganyan Ganun sana. Hindi ba ganyan kumbatsero yung ginawa ni former President Ferdinand Marcos? Dineklara niya yung martial law, pero bago niya basahin, marami nang hinuli. Nakaano na. Oo. Ganun dapat. In place na, hindi yung pagkasabi, saka pa lang magtatanungan, ano ba gagawin natin dito para ma-implement? Pag-aralan natin. Nako. Kung ako ang kung tayo si BBM, dadagukan ko kayo. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan, bago pabigkasin ng presidente yan, nakakasana yan. Kung pwede, naiputok nyo na yan. Coordinated na yan, di ba? Oo. Ito, asang-asa mga mamamayan natin dyan. Asang-asa. Tapos baka lumipas yung taon na to, hindi pa to nai-implement. Mapupunan na naman kayo. Sasabihin na naman kayo, puro kayo kwento Yun ang sinasabi pangako natin. kayo ng pangako, hindi nyo naman tinutupad. Sinong masisisi? Siyempre, yung Pangulo. Ganon. Kailangan mabilis. Yung Ito, mga taga-Department of Energy, kayong inaasahang kikilos dyan. Bagamat may mga party dyan ang kailangan ng legislation, pero kayo na mismo ang magpaliwanag. Lalo pa yung kahapon nung itanong natin na yung systems loss pala hindi lang Meralco. Sa distribution. Hindi lang sa distribution. Mula sa generation pala. Generation pa lang, tapos transmission. Ewan ko kung ang NGCP ay may sinisingil ding systems loss. Baka ang nangyayari dyan, kumbatsero, ganito yung parang binanggit natin kahapon na mula generation, sabi ng generation, nawalan ako ng 300 kilowatt-hour dito. Nung bumibiyahe na yung kuryente sa linya, sa kawat. Linya, may naputol na linya ng kuryente. Nawalan tayo ng 400 kWh dito. O kaya habang bumibiyahe, dahil mainit ang panahon, may mga nag-evaporate nag-evaporate yung kuryente. Hindi, totoo yun. May nawawala na sa pag-travel ng kuryente sa kawat. Nababawasan yung load. Yung load. Tapos papunta na sa distribution. Sa distribution. Pagdating sa distribution, nakaabang na yung kapitbahay ko. Jumper. Nakaganon na, Pagdaloy ng kuryente, kinabit na kaagad. So, tinotal. Tinotal ngayon yun, nung ito ang nawala sa atin. Paano ba to? Sasagutin, ano tayo? Ipasa natin doon sa consumer. Sa consumer yan. Ayan. Kaya ganun naman nangyari. Kaya nga nabanggit natin kanina, intro pa lang, birthday ni Senator Rodante Marcoleta. Alam niyo bang yung matanda, sasabihin ko, yung matanda na 73 years old ngayon, nung pa niya i-file yung bill tungkol dyan sa system loss na yan, naalisin niyang pagsingil ng system loss. Kaya inupuan ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Totoo yan. Hindi pinansin. Kaya nga nung banggitin naman ng Pangulo, mula sa pagkakaupo, tumayo sila. Pansin nyo ba yun? Inupuan nila yung bill sa matagal na panahon, pero nung banggitin ng Pangulo sa SONA, tumayo sila.
Ulitin natin ha, matagal na pong i-final ni Senator Marcoleta yan. Kaya lang, kung kailan, ano ba yun? Gugulong lang ba yan? Uusad lang ba yan pagka nasabi sa SONA? Ayan. Yan ang hirap doon sa marami nating mambabatas eh. Oo. Parang media lang eh, kung ano lang uso eh. Tsaka siguro, total, taga Meralco daw yung nagsabi na system losses are inherent. Are inherent. Maipaliwanag nila at kung ano man yung mga pwedeng gawing paraan, ayusin na. Tapos alisin na talaga yan. Napakasakit naman talaga yun eh. Hindi ba? Biruin mo, bakit lahat ba ng negosyo pwede nating patawan ng system loss? Sobrang, imagine nyo na lang ito. Imagine sa isang restaurant. Ayan, Sa isang restaurant, merong mga lukutoy, may mga lukutoy na chef. Yung tagapagluto mo. Tagapagluto. Kunwari yung tagapagluto, yung mga buo-buong manok na nando doon, tapos nilagay sa basurahan. Pero bago ilagay sa basurahan, iniimpake nilang mabuti. Tapos nilagay doon sa tambakan ng basura. Tapos may mga bata siya doon na tagakuha. Ibig sabihin, pinagnakawan ka. Pinagnakawan. Yung pilferage. Yung pilferage na tinatawag. Sa mga iba pang restaurant naman, yung mga mantika, yung mga gatas, may lalagyan. Hindi inuubos. May tinitira. Tapos mayroon ding pagpapasahan. Iipunin, pagsasama-samahin yung mga 1/4 na gasolina. Na ganyan. Lata-lata. Iipunin at ibebenta sa labas. Ibebenta nila. Pagka ba ganun, nagkwenta. Oops. Ito mga nawala sa atin, nawalan tayo ng 10 manok ngayon, 5 kilo ng baboy, at isang balde ng mantika. Charge natin sa lahat ng mga kakain ngayong araw na to. Pwede ba yun? Parang Diba? ampere yun. Ampere yun. Ampere naman yun. Bakit dito sa kuryente pwede, di ba? Kaya nga, pati yung sinasabi natin na kapabayaan ninyo, ba't ipapasa sa consumer? Yun ang, napagnakawan kayo. Problema nyo yan. Dapat diba? bantayan yung mabuti. Bantayan yung mabuti yung bakuran nyo para hindi kayo manakawan. Ayan. So, kumbaga, kumbatsero, hindi ito simple lang. Pero, pinag-usapan na rin natin kahapon, baka pwedeng habang ginagawa ng Kongreso ang batas, yung mas malalim na batas, bumuuna ng isang executive order ang Pangulo. Ayan, Executive order na. Kaya ano man ang pwedeng gawin. At sabihin na, effective immediately. Total, ngayon ay tayo nasa National Energy Emergency pa rin. Hindi pa nalilift po yan. Baka ubrang gawin niya ng presidente sa bisa ng emergency powers na ibinigay sa kanya ng Kongreso. At nang sa gayon, kung gusto talagang malasap, agad manasap lang mga kababayan natin yan. Ngayon na! Mamaya na, pagbukas naman, bigyan nyo kagad ng ballpen ng Pangulo. Inuulit natin. Ngayon pa lang, tinatanong na ng mga nakapanood at nakapakinig ng SONA ng Pangulo, sa susunod na bill ko ba, wala na yan? Yan ang tanong eh. Sa susunod na bill ko ba, wala na yan? Yan ang tanong. Maniningil. Kung ang taong bayan ay nasingil ng system loss, maniningil naman ng taong bayan kung kailan ba yan. Pwede na bang implement agad yan? Ayan. Oras po natin. Mr. Jelom Tang, Lakyam Shapsihun, 6:44 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Mahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sisimulan ngayon ng prosecution ang paglalatag ng mga ebidensya
sa umano'y irregularidad sa paggamit ng milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sinabi ni House Prosecutor Representative Joel Chua, ang impeachment trial ay magbibigay sa publiko ng pagkakataon na makita ang mga ebidensya kaugnay sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Si Congressman Chua na tumatayong House Prosecutor ang siya ring chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na humawak sa pagdinig kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Inaasahang harap ngayon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ang dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines na unang testigo ng prosecution sa Article 1 may kinalaman sa culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Isyu ng bayan. Katotohanan. Bordos. At may team ang balak, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos, hahataw ng todo. Urado ka, dos por dos, ang katotohanan. Dala nila, dos por dos, walang sinasamba pali. Maniwala ka, dos por dos, hataw ng husto, tol. Umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kumusta ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Oo nga. Paulan-ulan din ba tulad dito sa Metro Manila? Kagabi pa ito, may mga parting lumakas ang ulan. May mga lugar dito sa Manila na mabilis magkaroon ng tubig, ang kalsada. Mabilis bumaha. Pero Sa Davao kaya, nag-subside na ba ang tubig? Matindi baha nung isang araw sa Davao, sa Davao. weekend, di ba? Oo, kaya nga. Biyernes ba yun? Biyernes. Kaya Grabe. lalo nating naaalala ang flood control. Ayan. Totoo. At ang totoo nun, kumbatsero, hindi dapat mawaglit sa isip ng mga Pilipino yung flood control issue. Hindi dapat kasi naumpisa na yun. Mahirap yan pag natigil, ulit-ulitin na naman yan eh. Totoo yan. Yung ang kausap ko kagabi na isang Filipino-Chinese businessman. Maraming negosyo, kumbatsero. Ang kanyang obserbasyon, hindi na ganon ewan ko, napapansin daw niya dati diyan sa Intramuros, doon sa may Port Santiago, bus ng mga turista ang nagpupunta diyan. Ito daw mga nakakaraan, wala na. Wala na masyado, as ang investors ay walang masyadong interest sa Pilipinas. Parang naghihintay, wait and see. Naghihintay na gano'n. Bakit kako? Anong obserbasyon ninyo? Flood control. Ayan. Sabi niya Balik at balik doon, kumbatsero Kaya nga. Again, yung binanggit namin ni kumbatsero na isang araw, it boils down to trust. Kapag nawalan ka ng tiwala, mahirap ang hirap ibalik niya sa mag-asawa ng kumbatsero Pati doon sa pagtulong, kumbatsero, sa mga nasalanta ng lindol, di ba, nitong nakaraan, mga nasalanta ng mga bagyo, kapag ikaw isang bansang may kaya at gusto mong tulungan,
yung isang bansang nakikita mong sinasalanta ng kalamidad. Oo. Pero ang nababalitaan mo corruption, grabing corruption. Tutulungan mo ba 'yon? Yun ang problema. Di ba, ang laki ng epekto nito sa ating lahat, mga kababayan. Sobrang laki. Nawala na ang tiwala. Sabi mo kanina maging sa mag-asawa lang di ba? Mother. Yan, isang eksperto sa pagdating sa pagiging may bahay. May bahay eksperto sa mga bahay. si Secretary Ping Aliling, eksperto sa bahay sa naman. bahay. Yung binabanggit natin, kapag ang isang lalaki o babae ay mabutit in-emphasize mo, kumbachero, na lagi kasi lalaki lang ang gumagawa ng meron ding mga pagkakataon pati babae. Ay nako. Hindi ba ilang beses nang nakabalita tayo ng ganyan? Marami na rin na si babae ang may kalokohan. May kalokohan. Hindi man siguro sinadyang magtaksil, pero halimbawa ay naging marupok. Naging marupok sa isang pagkakataon. Babae man na lalaki. May nakilala. At dahil sa pagkakataon ay nahulog ang kanyang damdamin sa maikling panahon ay lumapag sa kandungan. Sa maikling panahon, ano? Sa maikling. Halimbawa ay, di ba, uso yan mga OFW. OFW na, o kaya ay nagbabapor yung seaman. Seaman at seawoman. Dahil sa nangungulila sa kanya-kanyang asawa, darating pa nung malungkot ka, biglang lalapitan ka nung kasama mong crew sa vapor. Tapos pareho din pala kayong nangungulila din hanggang nagkwentuhan kayo. At pagkatapos ay palibasa nga ay malamig ang panahon. Malamig ang panahon. Sabi niya, tapos ang sinasakyan ninyo ay umiinda-indayog dahil maalo ng dagat. Hanggang sa kukuhanan ng camera, nagkadikitan yung daliri yung gano'n. Tapos biglang may music. Biglang umalon kasi. Tapos magkakatitigan kayo. Matagal. Pelikula. At nangyari na. Ang hindi maaaring mangyari. At pagkatapos ng pangyayari, sising-sisika. Sising-sisika sa pangyayari. Dahil ikaw ay natukso. Natukso lang. Okay, nadala ka ng iyong pagiging marupok. At palibasa. Tapos uuwi ka na ngayon. Uuwi ka na ngayon. Pag uwi mo sa bahay, magte-text sa'yo. Magte-text. May text sa'yo. Ngayon, siyempre, sasagutin mo naman yan. Siyempre, Naka-hidden chat na kayo ngayon. Ay, nako, yun na. Yun na. Tapos naka-hidden chat kayo, nag-chat-chat kayo ng nakatago. Paano ba yung hidden chat? Turo mo sa akin yan. Mamaya. Kunwari ka pa, sa'yo ko natutunan yun. Tapos nahuli ni Mister. Habang naliligo si Mrs. May nagtutot. May nagtutot. Tapos aksidente lang na nakita ni Mister. Aksidente. Dahil sa hidden nga, hindi nabasa. Pero naghinala na si Mister. Yun ang problema Sasabihin mo ngayon, kaibigan ko lang yan. May pinag-uusapan kaming negosyo. Negosyo? Hidden chat? Yan ang wala na. Tapos kung ano yun, hanggat hindi nare-resolve yun, ang tiwala mo dun sa kapartner mo basag na. Basag na yun. Ang hirap ibangon nun Hindi na. Kaya itong sitwasyon natin, balikan lang natin, na mas malaki, yung kinwento natin isang specific na halimbawa lang. Imagine ninyo, ang bawat galaw ng gobyerno pagdududahan mo. Talaga. Kahit gumagawa na siya ng tama. Kahit magaganda na ginagawa, hindi mo papansinin yun dahil babalik yung sa isip mo. Hindi na mawawala sa isip mo yun Yun ang problema ng Pangulong Bongbong Marcos sa totoo lang. At ang totoo lang, patawarin niyo po kami ni Kumbachero, Mr. President. Ang ending pala kay Speaker Martin Romualdez din. But pinatagal nyo pa na isang taon. Pinahaba-haba pa ang prosesyon. Pinahaba-haba nyo pa at pinaabot nyo pa. Ang totoo nun, kung nilakasan nyo lang ang loob po ninyo noong mga unang panahon na alam nyo naman bago pa kayo mahiya naman kayo alam nyo naman na kung ano po ang nangyayari kung nilakasan nyo lang po ang inyong loob
baka hindi na po tayo umabot sa ganitong katinding distrust ng maraming Pilipino. Umahataw sa komentaryo. 2x2. Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 612.5 million pesos confidential funds ni BP Sara hihimayin ngayon ng impeachment trial. Senador Ping Lacson, pinadala na sa ombudsman ang mga ebidensya sa umano ay ghost infra projects sa Taguig. Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% ayon sa Department of Energy. Pasahe sa eroplano tataas sa Agosto matapos itaas ang fuel surcharge. Pangulong Bongbong Marcos, pinasok ang baluarte ng mga Duterte matapos ang SONA. Nahulog na tsinela sa creek sa Taguig. Hinabol ng bata, nalunod. Nako po. Patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ng tataas ang pasahe sa eroplano simula sa Agosto 1. Kasunod dito ng pag-aproba ng Civil Aeronautics Board sa mas mataas na fuel surcharge para sa mga domestic and international flights. Mula sa level 8 nitong July, tataas sa level 13. Laki naman ang itinaas ng level. Wala man lang 9, 10, 11, 12, 13 kaagad. Tataas daw po sa level 13 ang fuel surcharge simula sa August 1. Sa ilalim ng level 13, maaring maningil ang mga airline companies ng 423 hanggang 1,237 fuel surcharge para sa domestic flights, almost 1,400 at hanggang sa 10,300 plus para naman sa international flights, depende sa layo ng biyahe. Mas mataas ito kumpara sa kasalukuyang 253 hanggang 787 sa domestic flights at 835 hanggang 6,200 para sa international flights. Isang araw matapos ang kanya ikalimang State of the Nation address, lumipad kaagad patungong Davao ang Pangulong Bongbong Marcos para mamahagi ng tulong at inspeksyonin ang housing project sa rehiyon. Partikular na binisita ng Pangulo ang People's Ville na isang condominium type housing sa Barangay Riverside sa Kalinan District sa Davao City. Sa naging pagbisita ng Pangulo, ipinangako nito ang pagtatayo ng karagdagang pang 42 housing buildings na target na kumpleto sa pagtatapos ng 2027. Tiniyak din ng Pangulong Marcos na hindi lamang basta bahay ang itinatayo ng pamahalaan kundi isang komunidad na may kumpletong pasilidad. Ibinida kasi ni Department of Human Settlement and Housing Secretary
Jose Ping Aliling na nasa 7,000 ang makikinabang dito sa 7,000 pamilya ang makikinabang sa naturang community. Samantala, isinumitin na ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang nakalap kaugnay sa anomalya sa infrastructure project sa Taguig. Ayon kay Lacson, sapat ang mga nakalap na ebidensya upang magsilbing batayan sa posibleng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kabilang sa mga natuklasang irregularidad ang illegal reclamation project na ipinakilalang slope protection, mga ghost projects, double appropriations at paggamit ng lumang larawan ng mga tapos ng proyekto para sa bagong kontrata. Tinatayang umaabot na sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Samantala, malugot namang tinanggap ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng reklamo sa Ombudsman, ngunit itinanggi ang mga paratang at sinabing malisyoso ang mga akusasyon laban sa kanya. So ito parang si Senator Ping na ang parang tumayong complainant. Parang siya complainant. Dahil siya yung siya yung naghanap ng mga ebidensya at dumulog sa Ombudsman. Ang ginawa niya ni Senator Lacson, nag-motu proprio investigation na siya. Gano'n na nga. Agray Combachero, nung balita natin kanina na isang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga ang ni-raid ng mga otoridad ng NBI. Ito pong Chuangqing Steel Plant sa Magalang, Pampanga na kung saan katakot-takot daw pong barya. Barya ang nakita ng mga ahente ng NBI. Kaya pala nagkukulang na mga barya natin. Kaya nga, wala tuloy maipanukli ang mga jeepney driver. Pati sa mga retail shops, Combachero, ginagawa ng pinapalitan lang ng candy. Parang ganun. Tinutunaw kasi ito. Hindi, tanungin natin. Andito na ang direktor ng NBI. Sa oras na alas 7:15, nasa linya na natin ang NBI Director, si Attorney Melvin Chicago Matibag. Hindi po niya middle name 'yon. Pampasaya lang po 'yon. Director, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry at Ka Tunying. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita at magandang umaga po sa lahat ng tumatakinig sa inyo. Ay, Director, bago po ang lahat, hindi ba merong isang pro-Duterte vlogger na pinangalanan kayo? Meron daw kayong property saan ba yun? Ang laki. Sa Amerika, laki. Nakita ko yung picture eh. Ang ganun, grabe. Sabi ko, pag nakapunta ako ng baka pwedeng mahiram yun. Baka pwedeng makitira naman dyan. At ang matindi nun, Director, ang asawa daw nung Melvin Matibag na yon ay Ana Marie. Nako. Oo. Problema yan, Director. Baka naman. Ano ba update doon? Kasi may nakita ko parang tinake down niya yung sarili niyang post at nag-apologize itong si ano pangalan? Sasot. Si Sasot. Director, paki-clarify niyo ngayon. Baka naman kayo talaga yun, ha? Ayun na nga po, Ka Jerry, Ka Tunying, natatakot na ako sa asawa ko. Baka isipin, may asawa pa tayong iba eh. Isa lang po yung asawa natin. Congresswoman lamang po, Maria Remy Ann Lourdes po ang pangalan, hindi po Ana Marie. Hindi Ana Marie. Pero tama po yun na bukod sa tinake down po ni Sasot yung kanyang post, ay humingi pa po ng patawad sa kanyang pagkakamali. And I think this is the first time itong vlogger na to humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Pero hindi naman po talaga yan voluntary na take down yun lang sapagkat inireklamo po namin yan sa Meta. For sharing a fake news. Kasi fake po talaga eh. Actually, it's really very, dahil kapangalan ko po talaga yung may-ari. Melvin Matibag talaga mismo? Melvin, tapos ang nagkaiba lang yata middle name. Attorney rin? Hindi po. Pag naging attorney pa yun eh. Graduate po siya ng Litran. 2000 pa nag-migrate sa Amerika. At 2004 sila po mag-asawa. Nakabili ng property din sa Stevenson Ranch. So, good po yun. Ang malaki po kasi pagkakamali dito, mayroong isang major network ngayon na pinick up yung post na yan ni Sasot at ginamit po na balita nila. Ayun. Yung mga political vlogger na
hindi sang-ayon sa ating ginagawa, ayun po, ginamit na content nila na naging damaging po. Pero at least ngayon, maliwanag po na talagang hindi po sa atin. Hindi kayo yun. Tina-target lamang tayo politically po ng mga tao na hindi sang-ayon sa atin. Nagreklamo kayo sa Meta, pero hindi ba kayo gumawa ng legal action doon sa nag-post nito? Kasi pinulutan na kayo eh. Nagpe-prepare po yung aming mga lawyers to file the necessary legal actions po. Ano po. So kahit na siya po ay nag-take down na at nag-apologize na, maghahain pa rin po kayo ng reklamo? Tama po yun. Kailangan po para po maitama po at turuan po ng leksyon yung mga gumagawa po ng ganyan. Pero kakaiba, no? Ang tindi rin na what a coincidence. What a coincidence. Pero yung Melvin Matibag, tas ang asawa tapos Ana Marie. Pero buti na lang at kinlaro nyo na hindi Ana Marie ang pangalan. Okay. Okay. Doon naman sa isa, Director, itong kanina binabasa ko yung istorya tungkol sa motu proprio investigation na ginawa ni Senator Ping Lacson diyan sa Taguig. Ang NBI ba meron din ganong aksyon? Ngayon po, meron pong nakarating sa amin mga informasyon at yun naman po nasa mandato namin. At hanggang ngayon po, meron po kaming yung task force po namin ng flood control issue. Buhay pa po yan. So lahat po ng issue tungkol sa flood control po papasok po doon. And we are undertaking investigation din po na parallel po. Pero hindi naman personal ito, Director, dahil alam ng mga at napanood ng mga kababayan natin kung paano kayo nagkasagutan sa media, sa mga balita ni Senator Alan Peter Cayetano. But wala pong personal eh. Lahat naman po ng ginagawa namin, we are driven by the evidence, by the rule, by the law, saka po yung procedure namin. Makikita naman po dyan. Ganoon naman po yung basyan. At makikita nyo naman po yung ginagawa ng NBI. Hindi naman po nakatutok lamang sa ilang personalidad. Yung po aming mandato. Lahat po ginagawa namin. Wala po tayong tinitingnan na political or personal paniniwala po natin. Opo, importante po yan, Director, kasi kung magiging political yon, kung kahit na walang ebidensya, ididiinin nyo. Di po ba? Ang gusto lang po naming hilingin sa inyo sa pag-iimbestiga. Pagka, na-message ko sa inyo to kapag walang sala, pag maayos, ay sabihing maayos. Pagka naman may ebidensyang sablay, ghost, kasama nyo po kami dyan sa pagdidiin dyan, Director. Opo, tama po yan. Salamat po. Pamantayan po natin yan, Katunying. At tayo naman po, personal na nagkakausap at naniniwala ako na pares po yung layunin natin. Sabi nga po din dun sa 2x2, kung maitim ang balak, magtago ka na. Opo. Yun naman po naman yun. Ikinignan po tayo. Okay, puntahan na po natin itong mga mambabakal na to. Itong Chinese company na saan niya? Sa Magalang, Chuangxing Pampanga Steel Plant. Teka, meron din daw sa related ba to dun sa Mindanao? Kaya nga tinitingnan ko yung palang sa Mindanao ay Sanja. 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 Sanjia po. Opo. Sanjia. So ito'y parehong Chinese company, Director. Opo. Katunayan po, 4 na po yan. Yung ating pong mga napasara na rin ng NBI po. Wala pa po ako, nagsinasimulan na yan. Meron po sa Bulacan at meron din po sa Pampanga. Yung Sanjia, sa panahon ko na po yan, matagal po naming inoperate yan, kinising namin. Nasa doon po yan sa PBDEC, nandoon Malaking planta po yan na yan po yung sistema rin. Ito naman pong sa Magalang, Pampanga, itong July 18 po, na rin po natin. Pares po. And we are looking at the relationship po. Kasi may mga presence po we are not singling out yung mga Chinese po, pero yun po yung lumalabas Mga Chinese po ng mga gumagasta rito, nagpipinance. Yun po sa Sanjia kasi malinaw po yun na kay Tony Yang po yun na
planta. Pero ang parallelism po nito, parehas na substandard at parehas po may presence ng Radioactive materials po. Na pwedeng magdulot po ng lung cancer at bone cancer, yung long-term exposure po nito. This is a joint operation po ng NBI at PAOK. Kasama po namin dito ang Philippine Nuclear Research Institute, kasama din po ang DOH, ang DOLE, ang DSWD. Malaking operation po. Ang ating pong SND, kasi AAP tumulong po sa atin dito. Ang Philippine Coast Guard. Napakalaki pong operation. Ang target po natin dito, yung substandard niya, saka yung health issue. Tama. Po yung publiko natin. Radioactive materials, sigurado masama sa kalusugan yan. So kasama ninyo pati DOH, DNR ba? Kasama rin nyo rin dyan? Dapat. Kasama rin po ang DNR. This is a really multi-agency na this is all the way to the President. Ang mandate po, ang instruction po the President dito, directive is habulin po talaga at ipasara itong mga planta na ito. At sa ngayon po, meron pa po kaming mga plantang minomonitor. Medyo marami po ito. Just cannot give the details and the numbers because baka po masunog yung ating ongoing operations po dito. Pero ang very alarming po rito, ka Jerry Katunying, yung sa Sanjia po, nung tinignan namin yung markings po nila doon sa bakal, at naalala niyo po, Lumindol, may gumuho pong mga building. Marami po dito sa mga building na to, nakita namin yung bakal na ginamit, markings po noong galing sa Sanjia. Nakakatakot naman yun. Tama po. Sa Angeles naman po, yung marking naman ng Swansea, nandun yun ang nakita. Presence din po ng mga bakal. Opo. Doon sa gumuhong building na yun. Pinapalawak pa po namin yung investigasyon na to. Kahapon may nagtanong po sa aming press briefing kung baka mamaya may mga flood control na project na nakakuha dito. Nako po. Hindi po namin inaalis po yung possibilities na yun. Tinitingnan po namin ngayon yung mga inventaryo. Hinahanap po namin yung inventaryo nung binenta nila. At malawakan po na pag-imbestiga. Medyo yung po yung isang malaking pinagkakabalahan po ng ating pong National Bureau of Investigation ngayon. Sapagkat this is a very big issue para po sa ating publiko. Isipin niyo po, health saka safety po pinag-uusapan natin dito. Hindi ko kaya national security, issue na ng national security ito, Director, dahil mga foreigners mga Chinese company na gumagawa ng bakal, tapos mga substandard, tapos bibili tayo, magtatayo tayo ng gusali, konting ugalang guho, parang ibang klaseng giyera ito, Director. Maganda po yung tanong nyo para po kayo nag-graduate sa ayusin mo yung Sandali po, Director, ayusin mo lang. Alam po ninyo, ang issue namin dito malaki ngayon, law enforcement. But of course, yung pong ganyang issue will bring it to the higher level. Although sama po sa mandato ng NBI naman yan, pero meron po tayong National Security Council to discuss that. We will make a report para po mas mapag-usapan. Pero as this early, hindi naman po ako pwedeng magbitaw ng agad na sapantaha o kuro-kuro o conclusion. Ang malinaw po dito, may violation po ng batas. So law enforcement issue po ito na lumalabas sa atin ngayon. Na doon pa lang po, nakatakot na dahil apektado yung health sa safety. Tapos not to mention po yung ating po economy rin. Dahil meron po tayong pamantay sinusunod. Meron pong mga standards yan at meron po mga lehitimong nagninegosyo ng bakal. Ito po mura ibinibenta, naapektuhan po yung mga buong industriya. Papatayin yung ibang local industry. Oo, tama. Ito naman ay mula sa usapang national security. Ito naman po yung tanong ng geologs. Ba't ba ang daming barya na recover geologs nga yan. Para sa ano ba yung mga barya na yun? Wala tuloy maipanukli ang Katunying sa opo. Katunying, hindi po pan-geolog yan. Maganda rin po yung tanong nyo na yan. Opo. Ayusin mo. Ayusin mo lang. Sinuuna po yung barya na yan. So we are coordinating with BSP. What are the possible charges na pwedeng mangyari dito? Pero meron po kaming tinitingnan angulo rito kasi bakit napakaraming barya saan kukunin yan. Alam naman natin kung saan po yung
maraming gumagamit ng barya at nakakaipon ng maraming barya. Apo. Alam natin yan, yung mga nagpapataya po Yun. ng illegal na Oo. pwede pong dyan nanggagaling yan. So tinitingnan po natin yung mga anggulo na yan. Lahat po ay atin pong sinisipat po. Lalo pa ang Ano yan, mga barya na yan. Tinutunaw nila, Director? Yan po yung findings, tinutunaw po. Tapos, anong- hindi pa po natin alam kung saan gagamitin. Saan nila Kung ginagamit? gagamitin para sa bakal, Oo. mas mahal po yan. Mahal nga yan, no? Ganyan. So, Kasi ano bang kaya? May halong silver eh. Oo. Brush yung iba. kaya ko po tinitingnan na maaaring galing sa illegal na pasugal. Pag makaibok ka ng ganyan kadaming barya, hindi mo naman po maipapasok na yan sa bangko eh. Tama po. Kasi Opo. magkakaroon po. So maaaring, kasi itong nagpipinas na mga personalidad dito, iniipon yung pera nila, mura yung benta nila. So it could be a form also of money laundering. So, natin sa angulo na yan. Ano po? Mga gaano kadami ho yung barya na yan at kailangan ho namin ng panukli. Mukhang hindi na rin binilang ni Director dahil napakarami. Pero gabundok po eh. Gano ba? Pero gabundok. Ay, grabe, no? Gabundok po. Grabe. Grabe, no? Central Luzon pa naman yan. Ang dami nagpapataya dyan. Talaga. Yun po yung isang angulo tinitingnan po namin dyan. Pero ang bottom line po nito, gusto ko po magpasalamat sa aming mga ahente na matagal po na surveillance na ginawa to. At ako po yung nagpapasalamat sa PAOK, sa tulong po ng PAOK ni pamumuno ni Yusek Benji Acorda, sa ating pong SND, sa Air Force na kay Secretary Gilbert Teodoro, at sa lahat po ng ahensya na mga tumulong dito. Kaya po nandiyan yung DOLE, sapagkat we're making sure na yung mga workers po na Pilipino, 300 plus na workers, hindi po sila ma-displace, magkaroon po ng trabaho. So, this is a complete operation po, Kajerica. Yung mga Chinese, marami ba yung Chinese na nahuli? Marami po Marami din. ng Chinese. The workers din, some are workers, some are officers, some are kasama po dun sa dokumento. So, 12 po yung kakasuhan namin personalidad dito. But yung po proof na may yung exposure dun sa radioactive materials, may problema. Then 10 po dun sa mga workers na nakita, meron na pong symptoms eh. Ganon. Symptoms po, opo. Oo, dahil nga hazardous Positive nga. hazardous yung mga materials na yan. Opo. Nakatakot po. At kami po sa NBI po, katulong yung ibang ahensya, marami po kaming tinututukan at tinahanap po na mga ganito pong gawaan din po. Ito po nag-invest ng mga malaking halaga eh. Opo. Yun po yung in-invest ito, tapos ganito yung gawain, hindi po natin ito papaintulutan. Kasama rin po natin ng DTI dito. DTI, opo. Sila talaga in charge pagdating sa standard, quality. Okay, Attorney Melvin Matibag, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:31. Number. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:36 ang ating oras. May nanalo na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. 6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, kaatonying ka, Jerry, malakas mang umulan ngayon dito sa Mandaluyong. Malakas din naman nakatutok yung ating winner sa radyo na nakikinig ng 2x2 dito nga sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong Loob. Kasi nasa loob si Nani ng bahay. Magandang umaga po. Gandang umaga din po. Apo, pangalan nyo? Marilyn Malinaw. Si Nanay Marilyn na ang Nanay radyo. Marilyn. Ayun, no? Nasa kanyang estante. Yun, no? Radyo. Nakikinggan nyo pa lagi yan. Opo, araw-araw. Oh, at sino pa ba rin yung announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha at saka si Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 meron ka 1,000 pieces. Yehey! Maraming salamat to. Maraming salamat. Anong hanap buhay ni Nanay Marilyn?
Ito, magtinda lang po ng Itlog. kape. Sari-sari store. Oh, yan. At Daming yun, kape, meron oh. pang Pride na tinda. Oo, yun, Tsaka meron pang matindi. Starwax, Floorwax. Tindi Oh, yun. produkto ng ACS. Oh, bukod sa Yung mga kape. itlog. Magkano yung itlog? Magkano to ito? 10 piso po, 10. nilalaga lang. Nilalaga nyo na. Ayos. Para hindi na magluto yung mga kapitbahay nyo. Tipid na sa kuryente. Basahan, magkano Yan, ang basahan? Magkano basahan? Umuulan eh. Basahan daw. Tatlo ang... Ayun nga. 10. Walang basahang bilog yun, nasa likod niya. Walang tapon. Kikita. Oo, lahat. Talaga pagkakakitaan. basta't kikita. Pero kailangan na makuha nyo rin ating word of the day para makuha nyo rin yung ating medium component. Inherit. Inherit! Ayan, dahil dyan meron kang medium component, hatid ng Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron kang Charm Popcorn, Purple Eternity, kahit na umuulan, gamitin sa inyong mga anlawing labahan. Charm Popcorn, Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn, Purple Eternity. Plus, meron ka pang Deezer H t-shirt dyan para sa iyo, Mami. At meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi mo sa 2x2? Maraming salamat po. Ay, welcome po, Nanay Marilyn. Paano yan? Dalawa na yung radyo ninyo. Saan nyo ilalagay yung isa? Katabi ko ho yung isa. Katabi yung isa. Hindi nyo natatabihan yung mister nyo, yung radyo na lang tatabihan nyo. Mas mainam nga yun. Radyo. Kasi isa, di kuryente. Isa pwedeng Pang solar. Ayun, no? Ah. Kaya naman, congratulations, Nanay Marilyn. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod na winner sa Deezer H. Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Uy, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din po itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tiggo REV. Kaya Kuya Obet Imperio, ano pa hinihintay mo? Mag-test drive na! Yun! Upang sugpuin po ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro dito, inulunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular po na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman Altenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ang dami na palang mga reklamador. Ano? Oo. Kaya puntahan na ang website PAGCOR Guarantee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, napapansin ko ang daming gusto na talagang maging healthy ngayon. Ay, naku. Panayang exercise, panayang take ng vitamins, mga healthy food, pero minsan may nakakalimutan Isang mahalagang bahagi ng katawan. Alam nyo kung ano yon? Ano?
ang tiyan. Ay, tumpak ka dyan na kumbatsero. Kapag ka hindi maayos yung digestive system natin, pwedeng maapektuhan ang overall well-being. Kaya mahalaga, alagaan ito araw-araw, hindi kapag may nararamdaman na. Kaya magandang idagdag sa daily routine natin ang BioPro. Ay, dahil ang BioPro po ay may 19 na probiotic strains na nagtutulungan para suportuhan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin po ang BioPro sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platform. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Nakikinig pala sa atin na isang kinikilala sa lipunan. Nakita ko kahapon sa Krame. Sino? Namimiss ka na niya. Sino yan? Pero hindi siya ngumunguya. Aha. Si John Veneracion. Ay, John Bine! John Bine. Kabayan, Kumusta ba good mga morning. juicy fruit natin dyan? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ano? At kay Zaiza Ablanida. Aba, Zaiza, happy birthday. Ayan. Bahala na si Jeric sa'yo mamaya. Ayun. Saisa. Ano apelido ni Saisa? Ablanida. Ayun. Zaiza. Ablanida. Hindi Aisa Molianida, ha? Hindi. Iba naman yun. Na nag-birthday din. Nag-birthday din. Ay, Zaiza. Ate Donna Gonzales, happy birthday. At sabi ni Kuyang Danny Flores, wala daw pong tigil ang ulan sa San Pablo, Laguna. Ganon. Oo, walang tigil ang ulan. Ate Annabel Tapalya, kamusta ba yan sa Makati? Oo, yun din ang report ni ka Jerry Labasan sa Kanlubang daw. Kagabi, ang lakas. Kuya Ricky Ileto, wala ba tayong flood control dyan? Ayan. Teka, may mga klase daw sa Eastern Metro Manila na may kanselasyon ba? Meron bang sige. ano bang announcement dahil tuloy-tuloy ang ulan? Malakas ang ulan. Tinatanong nga ni Yorme Ray Katakutan kung may mga kansiladong klase sa Eastern Metro Manila. Ito, RH52, Edniel Parosa. Kami na Jel! Katang-tama buhos ng ulan ang umiiral ngayon dito sa Eastern Metro Manila. Pero tuloy-tuloy. Wala kaninang madaling araw hanggang boundary o mula sa boundary ng San Juan at Quezon City. Hanggang dito sa looban tayo ng Mandaluyong at iba pang panig ng Eastern Metro Manila. Pero sa kabila niyan, Jerry at Anthony, wala pa nagsususpinde ng klase. Maging ng face-to-face classes man lamang dito sa Pasig, San Juan, Mandaluyong at Marikina. Ngayong araw na ito ng Miyerkules. Sa kabila niya, dito naman sa may Rizal area, Jerry at Anthony ay nagkansela na ng kanilang face-to-face classes sa public at private schools lahat ng antipolo. Itong Antipolo City. Ngayon din, ang Cainta Rizal ay nag-anunsyo na rin ng kanselasyon o walang pasok sa lahat ng antas ng pribadong paaralan sa kanilang mga eskwelahan nga ngayong araw na ito. Buhat pa rin ang pag-ulan. Simpleng magdulot sa mga pagbaha. Pero dito sa NCR, wala pa sa mga oras na ito. Wala rin naman kasi baha. Pero mabagal ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA southbound ngayong maulang umaga. Partikular na naranasan itong usad palo na traffic mula sa Torrent Flyover tapat ng Campo Crame hanggang paakyat sa Ortigas Flyover at pakanan sa Lasal Green Hills. Nagluluwag ng kalsada mula Ortigas hanggang crossing pero pagbabalik ulit itong volume hanggang sa papasok ng Makati area. Sa northbound direction, mula sa EDSA Reliance, nakasakop ng Mandaluyong hanggang sa Cubao, Quezon City. Asahan ang moderate to heavy na takbo ng mga sakyan dahil pa rin sa volume at hindi dahil sa baha. Kapansin-pansin na itong EDSA Show Tunnel na dati madalas nagtataas agad ang tubig kapag ganitong may mga moderate rains ay walang baha ngayon. Gayon din itong may silo circle sa looban, sa loob ng Mandaluyong at itong bahagi ng Bonnie Avenue ay wala pang pagtaas sa atas ng tubig kahit tuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga oras na ito. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Puntahan naman natin ang Maguindanao del Sur dahil matindi rin daw ang mga pag-uulan doon at nagresulta na ng pagbaha sa 8 bayan. Ay, sus, Mariose. 8 bayan lubog sa baha. RH19, Jun Dimakutak. Coming June! Yes, kataning ka-Jerry, ginulantang ng matinding pagbaha o mas malalang pagbaha pa ang 8 bayan kagabi sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Bunsod ng walang haba sa buhos ang ulan, dala ng localized thunderstorms. Sa ulat na pinarating sa atin ni Congressman Ismael Toto Maudadato, lubog sa baha ang bayan
na kabilang ang Buluan kasama ang mga katabing bayan ng General Salipada, Quezon, Montawal, Pagalungan, Sultan sa Barongis, Pandag, Paglat at Mangudadatu towns. Batay sa MPRRMO Buluan, rumagasa ang tubig baha sa Alit River mula sa dalawang bayan sa Colombio, Paglas, na nakaranas din na malubhang pagbaha sa ngayon. 10 residente ang na-rescue sa Colombio, kabilang ng mga bata. Habang kahapon ay agara namang nagpaabot ng ayudang bigas sina Buluan Mayor Dato Chong Mangudadatu at Vice Mayor Dato King Mangudadatu sa mga binahang residente sa Barangay Mahad, Buluan, Maguindanao del Sur. Habang ang ibang LGUs na apektado ay may pagkilos na rin ng tulong ayuda. Nitong 2025, Katunying Kajeri, huling nakaranas sa matinding pagbaha ang nabanggit ng mga bayan na sa unang pagkakataon ay pinasok ng tubig baha ang Buluan District Hospital. Bunsod ng paghingi ng saklolo ni Congressman Ismael Mangudadatu sa DPWH National, naagara namang tinugon at inilunsad ang Oplan kontra baha. Mungkahin naman ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang long-term solution ng simultaneous na muling pagtatanim ng mga punong kahoy sa makamudukan ng Davao Region, Bukidnon, Sultan Kudarat at North Cotabato, habang ongoing naman ang dredging operation ng MPW Farm at DPWH National sa Ligwasan Marsh sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Sa mga oras na ito, Katunying, Kajeri, ay makulimlim uli ang panahon dito sa kaulapan ng Central Mindanao, habang kanina ay sumilip ang haring araw at may mga badya naman nagbabadya ng pag-uulan sa mga oras na ito. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Bo! Sana. Wala ba yung susunod? Kuya Jopet Inton, ikaw na lang ang sumunod. Kuya Jopet Inton, susunod! Asa na, Jeric? Meron ba? Meron ba tayong showbiz? Inainintay pa naman ni Kuya Boy Fabian yan. Ay, matindi yung naikwento sa atin ni DOTR Secretary Banoy Lopez nung isang beses na sa second quarter ng next year ay 12 stations ng MRT7 ang pwede nang masakyan. Yan. At ibinida rin ng Pangulong Bongbong Marcos yan, isa sa mga projects ng San Miguel Corporation. At yung isa pa na SMC project din, yung TR4. Yung mula dito sa parang Batangas hanggang Lucena, Quezon na yan. Ayan, nako. Ganda niyan. Napakabilis na nang magiging biyahe. Mula sa 4 hours daw, magiging 1 oras at mahigit na lang. Ang laking ginhawa nun. Biyahe, yan po ay TR4. Good morning, Ninong RSA! Ayun, Ninong RSA! 10 minuto na lang, alas 8 na. This time check is brought to you by mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, may good news! May good news mula sa Department of Energy. Posible raw bumaba ng hanggang 10% ang singil sa kuryente. Ito'y sa oras na maalis ang system loss charges. Ito ho yung ipinahayag ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang bad news, ayon mismo kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari daw abutin ng 1 taon. Nako po! Bago ito maipatupad. Yun nga. Yun. Baka sabi nga aanhin pa ang damo. Wala na ang kabayo. Wala na ang kabayo. Tila nag-iba raw po ng tono ang ilang senador mula sa minority hinggil sa magpatuloy na investigasyon sa flood control mess. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ilan sa minority senators ang humaharang at umihirit na i-postpone na ang ikinakasang Blue Ribbon hearing sa susunod na linggo. Kaya hindi raw niya maintindihan ngayon kung bakit ayaw muna sa pagsisiyasat ng mga nasa minority group. Samantala, inaasahang maipapasa naman ng Kongreso ang panukalang batas na mag-aamyenda sa IPIRA Law bago Pasko. Isang regalo raw ni BBM sa mamamayang Pilipino.
Dahil daw po ito sa binigyan din ng Pangulo sa kanyang SONA, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na asahan na kaagad na mararamdaman ng publiko ang epekto ng mababang singil sa kuryente. Umaasa rin itong si Secretary, Senator, Congressman. Talaga. Secretary, pareho kasing Garin no? Garin, ginagagad mo. Huwag mong gagarin. Na ise-certify ni BBM bilang urgent ang panukala. Ito ang dapat na gawin. Importante. Para maipasa ito, lalo na ang pagtanggal ng system loss. Well, it will entail an amendment to the IPIRA law until December. Kung gugustuhin, kaya naman. Pero of course, andun kasi yung pakikipag-usap rin sa Senado, no? Lalo na kapag merong mga bagay-bagay na kailangang pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. Hanep, hanep. Woo, hanep. Woo, woo. Ay, nako. Good morning kay, sa inaanak ko, si Errol de la Cruz. Kumusta ba si Pia? Si Pia Gutierrez de la Cruz. Ikaw Si at Pia. ang SSS. Nandun na siya eh. At magandang morning Kabalikat din. ng bayan. Si Lieutenant Colonel Mike Castro ng Philippine Army ay nakatutok sa atin kasama yung kanyang pamilya. Tatay Miguel, Nanay Elsa ng Pagbilao, Quezon. Maganda morning! Kumusta po ba niya sa Pagbilao? Kumusta po ba si Governor Helen Tan? Governor Helen. Sabi ni Chris Lulo, dyan daw sa San Diego, Lian, Batangas. Maulan din. Ingat sa pagmumotor, Kuyang Chris, ha? Ingat din, Eric Dastas. Ingat, ha? Kita tayo mamaya alas 12, ha? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!